ang reklamo ng mga homeowners ng Cristina Homes sa San Pedro, Laguna. Hindi nga raw kasi maibigay sa kanila ng developer na Royal Ventures Development Corporation ang mga titulo ng fully paid ng mga house and lot. Ang duda ng mga homeowners, baka raw nakasanla sa bangko ang titulo ng kanilang mga pinayarang real property. Kaya nga personal ko silang sinamahan sa tanggapan ng Housing and Land Use Regulatory Board ng Huwebes para magtanong. Do'y napagkalaman namin na ayon sa batas ay pwede nga magsanla ang developer ng mga titulo. Subalit, dapat magkaroon ng clearance to mortgage sa amin. Yan ay tinatadhana sa Section 18 ng PD 957. Pinirify ko kanina yung records namin at walang clearance to mortgage na inisyo ng opisina. Bago nila maisangla yung mga titulo, dapat magkaroon ng kaukulang notice sa mga buyer. Para sa ganun, kung hindi pa bayad yung buyer, pwede na siyang dumirekta ng bayad sa bangko. Dagdag pa ni Attorney Foronda, hindi lang ang developer ng Cristina Homes ang maaaring managot sa hinihinalang pagkakasanla ng titulo ng bayad ng ari-arian ni Emily Cero. May karapatan na ang buyer na mag-file ng complaint dito sa amin, sa HLURB, para makuha yung title. Pwede niyang isama sa kanyang demanda ang bangko. May pagkukulang din ang bangko. Kasi bago niya tinanggap yung pagkakasanla, dapat humingi siya ng clearance sa HLURB. Kasi there is always a presumption na subdivision yan, may mga affected buyers. Sabi pa ng HLURB, sa oras raw na makumpleto na ng buyer ang kanyang bayad sa lupa, karapatan na nilang makuha na agad ang titulo nito. Yun talagang tinatadhana ng Section 25 sa PD 957. Upon full payment, may obligasyon na yung developer na i-deliver na kagad yung title kasama ng yung pag-execute ng deed of sale. Hanggat hindi na itatransfer pa yan sa pangalan ng bangko, mas may karapatan yung buyer. Kaya nga nung araw ding yun, agad nilang pinagsampa ng reklamo ang mga apektadong homeowners laban sa Royal Ventures Development Corporation. Siyempre sa isunod kong pinuntahan nung hapong yun ang tanggapan ng Royal Ventures Development Corporation sa Ortigas Avenue para kunin ang kanilang panig. Subalit tumanggi silang humarap sa kamera. Sa halip, isang email ang kanilang pinadala sa XXX pasado alas 11 ng umaga kahapon. Do'y sinasabing anumang oras ay pwede nang makuha ng pamilya Tomas o ng kanilang mga otorisadong kinatawan ang titulo ng nabili nilang ari-arian. Sa susunod na linggo ay may papalabas na rin ang titulo ng house and lot ni na Emily Cero. Pasado alas 6 naman kagabi, isang fax ang aming natanggap mula rin sa Royal Ventures Development Corporation. Kopya pala yun ng titulo ng bahay at lupa ng pamilya Tomas na ipinadala nila sa amin bilang assurance raw na i-release na nga ito sa Lunes. Itinawag rin ng naturang developer na 26 na titulo ng iba pang mga homeowners ng Cristina Homes Subdivision ang kanila ring i-release sa darating na Lunes. Sa kabila ng mga aksyong aming naidokumento ay nagbigay babala pa rin sa mga mamamayan si Commissioner Romulo Fabul. Unang-una titingnan nila kung ang project ay rehistrado dito sa amin. Pangalawa, tanungin nila yung broker o salesman kung sila ay nakarehistro, no? Kasi siyempre pagbibenta, ang unang pinapakita sa inyo yung mga brochures, ang gaganda ng mga brochures nila. And then yung track record ng developer, tingnan din. And then puntahan yung lugar, di ba? Bisitahin kung yan project under construction, di makita nila. Ngayon, mayroon dyan mga paisa-isa na medyo pasaway. Yun ang dapat bantayan natin, no? And mag-ingat tayo dyan.